daigdig nating nagkakagalit ay umiiyak ng hiling ng kapayapaan. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga buhay ay pinupunit, ang mga pagkabata ay nawawasak, at ang pangunahing dangal ng tao ay itinatapon sa gitna ng kalupitan ng digmaan. Ang mga digmaan ngayon ay hindi lamang umaabot sa mga larangan ng digmaan. Umaabot ito sa mga tahanan, paaralan at ospital. Mga milyong tao ang nagiging refugee, inilalayo sa kanilang mga tahanan habang ang mga presyo ng bilihin ay tumataas at ang pag-asang makamit ang maunlad na buhay ay lumalayo. Sa gitnang silangan, maraming Pilipinong OFW ang naiipit sa gitna ng sigalo, habang sa ibang lugar ang mga bata ay lumalaki sa ilalim ng banta ng bomba at walang ligtas na lugar para maglaro at matuto. Ngunit sa gitna ng ganitong kalungkutan, may liwanag na hindi nawawala. Ang kapayapaan ay hindi isang pangarap lamang. Ito ay isang tungkulin na kailangang gampanan ng bawat isa sa atin. Itayo ang mga tulay ng pag-unawa at labanan ang rasismo, pagpapababa ng halaga ng tao at maling impormasyon na nagpapalakas ng apoy ng digmaan. Bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago, magsalita para sa katarungan o maghanap ng paraan para ipagtaguyod ang dialogo sa halip na digmaan. Ang kapayapaan ay ang tanging labanan na worth it ipaglaban, at hindi tayo dapat maghintay pa upang simulan ang gawaing ito. Ang mga digmaan sa daigdig ay hindi bago sa paningin at mensahe ng Diyos. Ito ay bunga ng kasamaan at kasakiman sa loob ng tao. Ngunit mayroon din siyang pangako ng walang hanggang kapayapaan. Sabi sa Biblia, sa Matthew chapter 24 verse 6 to 7, makakarinig kayo ng mga balita tungkol sa digmaan at mga usap-usapan tungkol dito. Ngunit huwag kayong matakot, kailangang mangyari ang mga ganitong bagay. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Magkakaaway ang mga bansa sa isa't isa at magkakaaway ang mga kaharian. Magkakaroon ng gutom at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ipinapahayag dito na ang mga digmaan ay palatandaan ng mga huling panahon. Ngunit hindi dapat tayo matakot dahil alam ng Diyos ang lahat. Sabi sa Awit chapter 46 verse 9, pinapatigil niya ang mga digmaan sa buong daigdig. Sinira niya ang mga busog at mga sibat. Sinusunog niya ang mga kalasag sa apoy. Ipinapakita dito ang kapangyarihan ng Diyos na wakasan ang mga digmaan at magdala ng kapayapaan. Nangako ang Diyos sa Apokalipsis chapter 21 verse 4. Pupunasan niya ang lahat ng luha mula sa kanilang mga mata, at wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang pag-iyak, wala nang sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ito ay pangako ng isang bagong langit at bagong lupa kung saan wala nang sakit, luha o digmaan. Ang Diyos ay nalulungkot sa pagdurusa na dulot ng digmaan, ngunit alam niyang may panahon para wakasan ito. Hindi niya sinasangayunan ang mga digmaan na ipinaglalaban ng mga tao ngayon, maliban na lamang kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Tinatawag tayo na maging mga tagapagtaguyod ng kapayapaan, na ibahagi ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa iba at manalangin para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga lugar na apektado ng digmaan. Mayroong pangako ang Diyos ng isang hinaharap na walang digmaan, kung saan lahat ay mabubuhay ng payapa at masagana sa ilalim ng pamamahala ni Hesukristo. Maraming salamat mga kapatid. Nawa ang munting mensaheng ito ay magbigay sa iyo ng kapayapaan sa gitna man ng labanang nangyayari sa ating buhay.